Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung nangyari kahapon dyan po sa presko ng NBI na kung saan hindi po talaga sumipot ang inyong Vice Presidenteng Sara Pusit Duterte. Kumbaga, pinakita lang po ni NBI Jaime Santiago yung kanyang position paper, na hindi siya mag-attend. Sabi naman kasi ni Pusit, sabi daw nung mga abogado niya, hindi naman kinakailangan kang sumipot doon. Kasi po, siyempre, Vice Presidente, mataas ang katungkulan, may posisyon, at powerful. Pero kung ordinaryong tao lang po yan mga kababayan, malamang nasa loob na yan ng selda at may kaso na kaagad. Nakaprepare na yung kaso. Siyempre, sabi nga ni Jaime Santiago, binigyan namin siya ng respeto at nagbigay din naman siya ng respeto. Really? Ngayon, anong gagawin? Diba? At ganun din po, sinasabi ni Sara Pusit Duterte na hindi naman daw po siya magtatago o aalis ng bansa kung sakasakaling ma-issuehan siya ng arrest warrant. Really? Diba? Another really? Totoo ba yung mga sinasabi niya? Yan po. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And muli, tayo po ay nagpapasalamat ng lubos sa lahat ng sumusuporta, tumantingkilik at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes. So, eto po, unahin natin mga kababayan yung ulat dito sa GMA News. Tulad po ng nasabi ko sa inyo, ayan, VP Sara Duterte escapes NBI probe anew. Wala na po itong pag-asang aatin pa ito. No? Kung yung sa good government and public accountability, no? Kumbaga, swertihan lang na nakapanumpa siya at umaten siya dahil feeling niya gipit na yung mga kasamahan niya sa OBP at DepEd. Pero dito, mangarap na lang tayo. Baka magkaputi-puti na ang kulay ng uwak, hindi pa rin ito aatin. Makapal po kasi ang mukha nito. Makapal ang peslak nito. Makapal sa kasinungalingan. At takot na takot. Duwag na duwag mga kababayan. No? Anong kinakatakot niya? Tatanungin lang naman siya, di ba? Baka natatakot siya na mali-mali yung isagot niya dun sa question kasi di ba? Nanghihingi siya ng advance question. Hindi pinagbigyan. Ayun, nagtantrum. Nagmukhang pusit na naman. Ayan, di ba? Vice President Sara Pusit Duterte again did not appear before the NBI to explain her remark that she hired someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. if she dies. Ayan. Pinapunta niya lang po yung kanyang lawyer na si Attorney Paul Lim. Who gave the NBI a letter on Duterte's non-appearance and denial. Ang sabi sa sulat ay hindi na lang a-attend si Pusit. Instead, she vehemently denies the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Kayo po ba? Except sa mga tangang mga DD shit. Naniniwala kayo na hindi siya nag-threat sa Pangulo? Hindi siya nagbanta? Galing Palusot pa mo. Hindi naman ako nagbanta pero may kausap na akong hitman. Unang-una, bakit ka kumausap ng hitman? Ibig sabihin, may plano kang magpapatay. Ayun lang yun. Santiago affirmed that by not attending, Duterte has waived her right to be heard. Correct. No? Yung sinasabi niyang
Hindi ko naman sila binantaan eh. Tanga, maraming synonyms ang pagbabanta. At ang sabi ng DOJ, a threat is a threat in any form. Walang conditional threat. Walang if, walang but. Ang meron ay brown starfish mo pusit. Diba? Ito pa. In the letter, Duterte Camp said that the NBI conducted its probe after E.S. Bersamin issued a statement for immediate and appropriate action, and after the directive of Justice Secretary Chris. Ano palang gustong gawin mo? Hindi kumilos? Ha? Merong pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ikaw yun ang nagbabanta. Ikaw ang kumausap ng assassin. So anong gagawin mo? Babaliwalain? Di ba yung tatay mo nga eh. Without proper due process, yung isang guro na nagsasabing magbibigay siya ng 50 mil sa sinumang makakategi sa tatay mo, bigla-bigla na lang hinuli. Pinalaya dahil kulang sa due process. Yun, kumilos ka agad sila. Hinuli ka agad. Ikaw. Ha? Ginawan ka pa ng due process. Diba? Tanga? Anong gusto niya? Lahat nung sasabihin niya, i-accept na lang natin. Lahat nung tayo na lang ang palaging mag-a-adjust sa katangahan niya, sa kabobohan niya. Abay, sobra naman yan, mga kababayan. Taong bayan ang mag-a-adjust sa'yo, dapat ikaw nga magpakita ng magandang halimbawa. Diba? Paano kumilos, paano manalita, paano umayos ang ating mga pag-uugali, lalo na ang mga kabataan. Magandang ehemplo ba yung pinakita mo dun sa video? Nagmura-mura ka? Ang kapal ng mukha mo, ang tigas mong magmura, tapos i-deny mo? Diba? Kahit na ano pa, ha? Ano pang pagtitwist mo dun sa mismong bunganga mo nang galing na hindi naman deepfake, na hindi naman AI, na sabi ng NBI, totoo yun, ikaw yun. Tapos sasabihin mo, hindi naman ako nagbanta, may condition. Walang condition. Hindi ganon. A threat is a threat, sabi ng DOJ. Hindi ka lang talaga pumupunta kasi alam mo, nagkamali ka. Ano pa ang sabi ni Pusit, mga kababayan, dun sa kanyang press conference, ha? Nagpa-press conference siya after magpa-Thanksgiving party sa mga media. Sino yung mga nandoon sa mga press doon sa kanyang press conference? Di yung mga media ring mga pina-Thanksgiving niya. Diba? Ano sabi niya? She does not expect fairness in the NBI investigation. Ang kapal talaga ng mukha, mga kababayan. No? I don't think magiging patas ang investigation na ito dahil kung makita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya, guys, ganitong mga kriminal na gawain hindi ko papalagpasin. So nakita na natin na pronouncement of the President. Meron ng bias. Siyempre, Presidente yan. Siya ang Commander-in-Chief. Alam niya may nagbabanta sa buhay niya. Ano pala? Pasok dito, labas doon lang? Walang gagawin ang Pangulo? Mismong Pangulo ang tinret mo. Ibig sabihin, tanggapin lang ng tanggapin ng Pangulo yung pangbabash mo, yung panggagago mo. Sumosobra ka. Hindi pwede yun. Diba? Anong palang gawin namin ng mga supporter? Hindi ka i-bash? Hindi ka pagsabihan? Hindi ka i-call out? Mali na nga yung ginawa mo. Ikaw pa ang magmamalaki. Paano mo nasabing hindi magiging fair? Hindi ka nga pumupunta eh. Paano mo nalaman na hindi magiging fair dahil lang doon sa pronouncement ng Pangulo na hindi niya palalagpasin? Anong klaseng tao ka? At anong klaseng magulang ka? Kung meron kang anak na gumawa ng mali, hindi mo pagsasabihan? Paulit-ulit na lang? Ganun lang? Palalagpasin mo lang? Mali yun. Hindi uubra yun. Kaya ang Pangulo na mismo ang nagsabi. Di natakot ka. Ibig sabihin dito, natakot ka. Ang palusot mo lang, hindi fair. Ang hindi fair dito ay ikaw. Kasi hindi ka dumadalo sa panawagan ng NBI na ikaw ay magpaliwanag at ikaw ay tanungin. Hindi ka nga sumisipot eh. Ulitin ko. Paano mo nasabing hindi fair? Pangulo yung tinitret mo. Gago. Diba? Nako po. Nakakahiya eh. Talagang nilulusutan niya yung sarili niyang multo. Yung multo na siya ang may gawa mismo. Tapos ang gusto niya, unawain natin siya. Intindihin natin siya. Tayo na lang palagi ang mag-a-adjust. Hindi pwede yun. Palagi ka na lang maninirang tao? Palagi ka na lang magbibigay ng masasamang mga statement? Diba? Gago ka pala. Sobra kang spoiled, bratanela ka talaga. Dito lang pinapatunayan na
Duwag ka. Hindi mo kayang ipaliwanag yung dapat mong ipaliwanag sa ginawa mong statement. Huwag mo kaming laruin dahil hindi naman kami bobo at tangang katulad ng mga minions nyo. Diba? O eto pa ang sabi ni NBI Director Santiago. Noted that the letter handed by Duterte's lawyer was only signed and not penned by... tinan mo? Hindi pa pala ikaw ang gumawa nito. Hindi pa ikaw ang pumirma. Hindi ano to. Hindi to sworn statement. Ang gumawa nito, baka lawyer lang. Ang gumawa siguro niyan, baka AI generated pa. Diba? Nakakahiya naman. Wow! So tamad talaga. Nakita nyo, mga anak ni Digong? Mga tamad. Oo, akala natin napakagaling, akala natin napakasipag. Simpleng paggawa ng isang sworn statement, hindi pa magawa. Wow! Ang galing, mga kababayan. Ang tibay nitong inyong bising presidente. O ngayon, sinasabi niya may threat sa buhay niya. Kaya nga rin siya pinapatawag para ipaliwanag niya yung threat sa buhay niya. Sabi niya, meron kasing threat sa buhay ko. Gusto nila akong igurgur. Papatay daw siya ni Martin. Nasaan? Kaya ka nga gustong makausap ng NBI Para at least maimbestigahan din kung sino yung nagtitreat sa'yo. Ang problema, hindi ka nagpapaliwanag. Itong statement dala ng papel na dala ng lawyer mong si Lim, ay hindi pala sworn statement mo. Hindi rin ikaw ang gumawa, hindi ikaw ang pumirma. Evasion na evasion talaga mga kababayan. She is evading. May threat sa buhay mo. Bakit hindi ka magpa-blatter? Ano ang sabi ng PNP? Wala pong credible threat. Sabi ng AFP, wala pong credible threat. Pero anyway, since siya ang BP, kami pa rin po ay mag-iimbestiga. Sabi ng NBI, wala kami makuha kasi wala namang impormasyong binibigay sa amin. Yung threat sa buhay niya, it's purely imagination. Sabi nga ng mga mambabatas, mostly the young guns. Imahinasyon. It was created by a very manipulative, imaginative mind of your Sara Pusit Duterte. Gawa-gawa lang para po mapagtakpan niya yung sinabi niyang threat sa buhay ng 3 tao. Yung po yan. Kaya nga hindi siya makapunta kasi alam niya guilty. Di ba? Kumbaga gamitin natin plight is a sign of guilt. Di ba? Yung plight, tumatakas ka di guilty ka. Yun nga lang, pinagbibigyan ka kasi vice presidente ka. Isipin nyo kung hindi vice presidente yan, di ba? Director Jaime Santiago. Paano pag hindi vice si Pusit? Ordinaryong mamamayan. What you gonna do? Dadamputin nyo yan. Iimbestigahan nyo kaagad. Tapos ura-urada yan. Baka 1 linggo lang may kaso na. Bakit siya? Hindi ganun ang gawin ninyo. Nasaan ang fairness ng batas? Di ba? Wala Kumbaga, malambot din. Ang lambot din ni NBI Director. Biruin ninyo, January pa daw siya magpapasa ng report. Bakit hindi na before the end of the year? Para mapag-aralan na ng DOJ at mag-file na ng kaso. Diba? O sinabihan ka pang hindi fair ni BP. Diba? Hindi rin kayo fair sa mamamayan. No, hindi lang kay BP kayo fair. Hindi lang kayo kay BP na pusit na hindi fair. Sa mamamayang Pilipino din. Kasi bakit? Mag-aantay pa kami ng January? Saka mo ipapasa ang report mo? Ganun po ba? Director Jaime Santiago? What is the reason holding you up? Ito mga kababayan, baka ito. Yung sinasabi ni Jaime Santiago kung bakit sa January pa siya magpapile ng kanilang report sa DOJ. Nakita lang natin ito sa Inquirer. Siguro ito yon. I'm just assuming. Kaya bakit tatagal pa ng halos 2 linggo? O 2 o 3 linggo, mga kababayan. NBI admits to start from scratch on probing threat versus Sara Duterte. Iba naman pala to Mag-i-start sila from the scratch yung threat versus Sara Duterte. Wala naman. Iba to, mga kababayan. Ito yung pag-iimbestiga ulit mula scratch, mula simula sa buhay ni Pusit. Pero hindi po yun yung investigasyon sa pag-threat niya sa buhay ni Speaker Martin,
kay First Lady Lisa Marcos at sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Oh, now, so what's holding you up to file a report to the DOJ? Ito muna, yung pagtitreat niya sa buhay ng tatlong binanggit natin. Diba? Tapos, saka mo tuloy yan. Bakit it will take you almost 3 weeks? Sabihin natin, 25th, hindi pwede. Hindi pwede. December 31st, hindi pwede kasi mga holidays. Pero you have still how many days to file a report, to create your report. Diba? Pwede mo naman i-expedite kasi iba naman to oh. Mag-i-start ulit sila from the scratch sa pag-iimbestiga sa threat sa buhay ni Pusit. Hindi po to yun sa pagtitreat niya sa buhay ng tatlo. Oh, di ba? So what's holding you up, Mr. MBI Jaime Santiago? Lumambot ka ba? Are you still giving time for Sara Duterte? Kasi sabi niya, kung gusto niya pang makipag-usap sa amin, nasa sa kanya na yon. Pero open naman kami. Hindi na makikipag-usap sa iyo yan. Makapalang mukha niyan. Kasing kapal ng adobe mukha niyan. Ababdalo nga siya eh. No? Bakit siya naging ababdalo? Kasi yung mga politiko, they enabled her. Yung mga otoridad, they enabled her. Ha? Feeling nila, silang naghari-hari sa Davao City, kaya nilang paghari-harian ang buong Pilipinas. Diba? Oh, hanggang dyan na lang tayo. Hanggang salita na lang ba, Director General Jaime Santiago? Ganon? O, Director General tuloy. Director Jaime Santiago, pasensya naman kung natawag na General, ha? O, ano gagawin mo? Ang maganda kasi mga kababayan, siguro iniisip ni Jaime Santiago, maganda yung may matinding surprise. Waiting game tayo, waiting game. Naku, Diyos me. Baka naman talagang pinoprotektahan nyo lang itong mga Duterte. Ano bang pakinabang ninyong nakuha sa mga Duterte at parang nagbabayad utang na loob kayo sa mga to, mga kababayan? Oh, no? Kaya Jaime Santiago, paliwanag nyo naman bakit January pa yung report ninyo tungkol sa kanyang pagtitreat sa 3 tao na nabanggit. Bakit January pa isasubmit ng inyong ahensya? What's holding you up? Bakit? Nag-file na ba ng leave yung mga agents mo, mga investigador mo? Para rin ba kayong tulad ng Kongreso na merong recess? Kasi holiday break eh. Ganon? Wow! Di kayo na. Kayo na sumasahod ng malaki. Kayo pa ang maraming holiday break visit. O now, punta naman tayo dito sa sinabi niya na hindi ako magtatago o tatakas. O bakit niya nasabi yan? O ito po, politiko. My children are here. Sara Duterte vows, nangangako not to hide or leave country if arrest warrant issued. Yung pala yun. No escape plan. Vice President Sara Pusit Duterte isn't going anywhere if an arrest warrant is issued against her. Duterte, who is facing a government inquiry on alleged grave threats and anti-terror law violation, explained that she has no plan to hide or flee the country. Biruin nyo, no? Very ironic. Yung pinirmahan ng tatay niya na anti-terror law, magagamit pala sa isang anak ni Duterte. The NBI has launched a probe into Duterte's statement that she tapped someone to kill the president, his wife, and his cousin if she were to be killed. Duterte skipped the NBI summons, believing the inquiry was unfair. Believing, sa paniniwala niyang baliw siya. Ba't hindi niya paniwalaan yung sarili niyang baliw siya? Meron bang ganun? And the government was already set on filing cases against her. Sabi niya, I do not plan to leave the country. I do not plan to hide if a warrant of arrest will be released. Mainly because my children are here, so if I will be detained, I want to see them. I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Duterte insisted that she has done nothing wrong but expect no fairness from the Marcos government which she claims is bent on ousting her. Really? Di sana kung talagang gustong-gusto kang patanggalin ng Pangulo nung simula pa lang. Nung sinimulan yung babuyin
ang presidensiya ng Pangulo at ang pagkatao ng first couple. O, di ba? Ay, nako, Diyos mio. Ang dami niya pong dahilan, no? Pero ang tanong dito, sabi niya, I am staying, finishing my term because that is my contract with the Filipino people. Oy, may pinirmahan ka bang kontrata sa amin? Oy, kung gusto rin naming patanggalin ka, patatanggalin ka namin. O, ayan ng impeachment. I am at peace whatever happens to me. I have already accepted that whatever happens to me, that is God's purpose to my life. Ay, teka muna. Bakit gumamit na ng God? Akala ko ba presidente ng impyerno? Hipokrita talaga, sabay gamit ng God, oh. Oy, hindi daw po siya aalis at magtatago. Hindi siya tatakas. Kasi nandiyan pa yung mga anak niya. Ay, paano po pag ang mga anak mo ay umalis? Halimbawa lang, pumunta ng Germany. Susundan mo? Di ba mga kababayan? Ito, ang lakas mag-ano ng tungkol sa mga anak, dinadamay ang anak no? Hindi nga namin nakikita ang mga anak niya. Tulad nung sinasabi niya doon sa airport na hindi daw safe sa airport kasi nakita siyang patakas, nadamay daw ang pamilya niya, napicturean yung pamilya niya. Ako, totoo lang, wala akong nakita ang picture ng pamilya niya. Ni minsan, di ko nakitang magka-picture silang pamilya, yung asawa niya saka mga anak niya. Ang lagi ko lang nakikita ang picture niya, sa motorsiklo siya, nakasakay. Yung sa airport, napapalibguran siya ng bodyguard niya. Pero inaari niya, inaangkin niya na, napicturean yung mga anak ko yung pamilya ko nasaan? Correct nyo nga ako kung may naglipa na sa public, database, no, sa social media na nailabas yung larawan ng mga anak niya. Pasintabi naman sa mga anak niya, ako po walang nakita magkasama nga silang mag-asawang magka-family picture, wala po akong nakikita Hindi ko po alam kung ilang anak nito di ba? Tapos gagamitin niya anak niya. Siguro nga talagang may anak siya. Meron nga ba? Pasensya naman, nagtatanong lang kasi wala po talaga akong impormasyon. Ang tanging nakikita ko ay silang tatlong magkakapatid. Yung picture ng kalbo sila. Picture ng mga tato-tato nila. Pero pag may bata, wala po Oo, yung excuse niya na napicturean yung anak ko sa airport, hindi safe doon, bla 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 bla. Wala naman. I-correct nyo ako Pasensya naman sa mga bata. Hindi po natin dinadamay ang bata. Pero itong si Duterte, ginagawa na naman niyang excuse yung mga anak niya. Huwag mo idama yung anak mo dito. So, ibig sabihin, hanggat na sa ating bansa ang mga anak niya, hindi siya aalis sa takas. Paano pag yung umalis yung mga ipinunta sa Germany, dun sa bayan ng nanay mo? Ano gagawin niya? I-reverse mo yun. Hanggat nandito ang anak niya, dyan siya. Pero pag wala na mga anak niya, wala na rin siya. Di ba? Yun nga. Kaya talaga, kawawa naman yung mga bata. Huwag natin idamay yan, no? Nakakaawa. So, dyan na lang sila. Yan na naman ang kanyang joker. Mga anak niya. Yung kanyang alas. Gagamit na siya ng anak card. Hindi daw siya tatakas. Hindi daw siya tutulad kay Tebes, kay Bantag, kay Alice Go, at kay Roque. Malay nyo, sali-salita lang yan. Hindi pala ikaw tatakas Harapin mo na yung Quadcom. Hindi pa po tapos ang investigasyon sa kanya. Confidential funds lang. Pero yung budget niya na ginastos niya, yung mga laptops, yung mga textbooks, walang school buildings, yari ka pusit, dadami ka. Kaya kung ako sa'yo, all my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door, bongbong. I hate to wake you up to say bye-bye. Di ba? But the dawn is waiting, it's early morn. The taxi's waiting, he blown his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me.
Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. Ay, lumayas ka na. Di ba? 'Cause I'm leaving on a jet planes. Don't know when I'll be back again. Baka magkikita sila ni Harry Roque saan? Sa UAE. O di kaya, follow me through to Apate, Apate. O di ba? I'll show up to your Apate, Apate. Alang yaw, hindi daw siya tatakas o magtatago, Elora. Ha? Maikipagkita siya dyan sa'yo. Oo, saan? Sa Disneyland. Saan Disneyland? Kay Ate Beth M, sa Tokyo. O yan lang po mga kababayan, no? Kapal talaga ng pest luck nitong si Sarah Pusit. Hindi daw po siya tatakas o magtatago. Magtatapang-tapangan siya. O yan, di ba? Pero basag ang itlog nito. Tatapang-tapangan, di nga maka-attend ng MBI summons. Umaten nga siya dun sa Quadcom. Wala, nagmaldita lang dun. Di ba? O kayo po, mga kababayan po, masasabi ninyo. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.